Okay, ayan no, magandang gabi sa ating lahat at heto, booking na itong si Madriaga kasi itong senior officer ay nagpunta na, nag-file na ng affidavit no patungkol po dito sa mga aligasyon ni Madriaga na lahat ng mga sinabi ni Madriaga ay hindi totoo. Ito, bago ko ipapakita itong balita na ito, mag-like and share muna para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa dito, subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. Okay? Para updated naman kayo. Ito yung balita. Ito yung pumutok na balita. Babasahin ko ha at ipapaliwanag natin. Okay, ito po yung ilakihan natin para makita ninyo. Okay? Yan, booking si Madriaga dito. Itong mga kasinungalingan ni Madriaga, self-confessed bagman ni BP Sara di umano. Okay? Just in, kanina lang ito AFP officer dismantles affidavit claim false narratives collapse under oath as senior security officer breaks silence. So meaning to say, yung mga affidavit ni Madriaga patungkol sa kanya ay pinatotohanan niya na nagsinungaling itong si Madriaga. Okay? A senior officer of the Armed Forces of the Philippines has systematically dismantled the allegations contained in the affidavit of Ramil Madriaga, exposing what appears to be a narrative built on claims that do not withstand legal institutional scrutiny. Okay? In a sworn affidavit, Colonel Raymond Dante P. Lachica, ito yung nabanggit ni Madriaga, no? Laid out a detailed point-by-point rebuttal directly challenging the core assertions made against him and the security apparatus he once led. At the center of his response is categorical denial. Sabi niya, Madriaga was never part of the Vice Presidential Security and Protection Group. Okay? Malinaw yan. So, pahiya ka dito, Madriaga. Okay? Hindi po siya kasali po sa presidential security. Okay? Kasi, bago ka makapasok dito sa Vice Presidential Security, dadaan ka pa ng maraming question. Okay? Hindi yan basta-basta kasi you are guarding the second highest ranking official of the land. He was not an operative. Sablay ka dito, Madriaga. Hindi ka pala operative. Not an asset. Not connected to the intelligence or security units he claims to have worked with. Kasi sinabi ni Madriaga na nagtatrabaho siya sa Vice President. Ang nagsabi na dito mismo, itong mga ang itong AFP officer na ang nagsabi, si Colonel Raymond Dante P. Lachica na ang mismo ang nagsabi na nagsisinungaling itong si Madriaga. Okay? Hindi po siya konektado sa intelligence o security units. This single point strikes at the foundation of the allegations. Because if no operational link exists, then the narrative that follows of coordinated movements, cash deliveries, and internal access begins unravel. Lachica also rejected claims that his appointment as head of the Vice Presidential Security Unit was influenced by external actors, asserting that his designation was based on merit, experience, and formal military processes. Sino ba namang
vice president na mag-a-appoint sa isang kriminal. Si Madriaga ay isang kriminal. Alam nga naman, no, ganyan na ba ka bobo ang mga Duterte at si VP Sara para hindi i-screen? Kasi dadaan yan sa maraming screening kung ikaw po ay isang traidor. Kung totoong nakapasok itong si Madriaga sa security ng mga Duterte, matagal na itong nagtrahidor. So hindi talaga ito part of the security ng mga Duterte. Halatang halata sabi ng mga side dito sa mga legal team ni Duterte lahat ng mga akusasyon at aligasyon nitong si Madriaga ay parang naaamoy nila na pattern ito ni Trillanes. Ay, Trillanes, tayo po'y nagtatanong, Trillanes, ikaw ba ang gumawa na naman ito kay Madriaga? Mahilig si Trillanes ng ganyan eh. Hindi na, nagtatanong lang po tayo kay Trillanes. On the issue of confidential funds, one of the most serious aspect of allegations, La Chica clarified that such resources are handled through structured protocols by designated officers, not through the ad hoc, undocumented methods described in the affidavit. The implications are significant. This is no longer a contest of competing stories. It is now a direct conflict between a sworn allegation and a formal experience backed institutionally grounded rebuttal. Kasi yung mga aligasyon, akusasyon ni Madriaga dapat ay may supporting evidence. Paano yan? Wala kang supporting evidence. The affidavit of Madriaga is already under scrutiny in a pending perjury complaint, where the central question is whether the statements made under oath are false. Remember, Madriaga, naka-oath po yung statement mo. So, kung mapapatunayan ito na nagsisinungaling ka, mas lalo kang mabubulok sa kulungan. Totoo yan, ha? Mabubulok ka sa kulungan dito. At the same time, the public amplification of those allegations is being examined in the cyber libel case, raising the stakes for those who repeated or framed the claims as factual. Sana naman itong mga taga cyber libel na sana wag kayong kumampi sa politika, no? Dapat magtrabaho kayo at mag-examine kayo ng totoo dito, okay? Kasi kung may kasalanan na totoo si VP Sara, gawin nyo. Kung wala namang kasalanan si VP Sara at itong si Madriaga ay gawa-gawa lamang, di sabihin nyo ang totoo. Parusahan nyo rin si Madriaga. Legal observers note that once an affidavit is directly contradicted by a credible, high-ranking official with first-hand knowledge of the structure and operations involved, the burden shifts sharply. Ito. Anuhin natin, ha? Punta tayo dito. Ayan. The claims must now be proven, not repeated. What emerges is a critical turning point. The narrative that once dominated headlines is now being tested against institutional reality, documented procedure, and sworn counter testimony. And in that environment, one principle governs. If the facts do not support the story,
the story does not survive. Ayon kay Colonel Raymond Dante Lacheca sa kanyang sworn affidavit. Ayan, yung picture ha. Ayan, ayan. Nakasworn po sila dyan. So meaning to say, kung itong mga aligasyon, accusations ni Madriaga, kung wala po itong supporting documents of evidence, ay matatawag po itong tinatawag po itong anong tawag doon? Hearsay. Ito lahat. So booking si Madriaga dito. Kasi nagsalita na si La Chica eh. Alam ni La Chica kung sino yung mga familiar niya. Yung mga security group ng mga Duterte. Okay? Siya po ang makapagpatunay kung yang si Madriaga ay kasali o hindi. At sabi niya dito, wala siyang Madriagang kilala. Bye-bye! Yan ha. So, wala nang credibility itong si Madriaga. Okay? Yan po ang pinaka magandang balita natin ngayon. At heto, punta naman tayo dito kay Auntie Claire Castro, 'di ba? Nami-miss niyo na si Auntie Claire Castro, 'di ba? Sinong na-miss dito kay Auntie Claire? Ano bang balita patungkol kay Auntie Claire Castro? Si Auntie Claire Castro kanina bumanat na naman sa media. Binanata niya ang media na ito raw mga media sometimes nagkulang rin sa pagtanong kay VP Sara. Yung ibang mga media raw ay fake news ang mga tanong. Kaya raw nag-fake news itong si VP Sara kasi yung kasalanan raw ng mga media na ang mga tanong fake news rin. Ito ha, pakinggan natin si Auntie Claire Castro. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din ng fake news yung tanong ng ibang reporter. May we ask for a reaction from the palace regarding the statement of VP Sara Duterte in an interview yesterday sa Digos City where she stated, and I quote, "Marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. Yan ang sabi ni VP Sara ha. More than that ay yung problema at eskandalo sa paggamit ng pera ng bayan." Totoo naman eh. Ang daming pagkukulang ni BBM. Tama naman siguro ang sinabi ni VP Sara. Nakikita man yan ng taong bayan. Hindi lang naman siguro basta banat lang ng banat itong si VP Sara. Bago siguro nakapagsabi si VP Sara niyan, dahil ramdam na ng taong bayan na itong administrasyon na ito wala namang matinong ginawa patungkol sa crisis ngayon. Okay. Nakakuha po ako ng transcript niyan. At napansin ko po na maaari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil nafi-feed siya ng mga maling impormasyon. Tama rin naman sinabi ni Auntie Claire. Sometimes rin, itong media, lagi kong sinasabi yan dito sa Donmar TV. Lagi kong nababanggit yan dito. Sometimes itong media, itong mga reporters, sila yung dahilan ng ating kasaysayan kung bakit ang ating mga taong bayan, especially yung masa, ay mali-mali yung pinoto. Mali-mali yung impormasyon na nakuha nila. Kasi itong mga mainstream media na ito, no? Kung ano nang gusto ng kanilang network, syempre, yung mga media, may mga kanya-kanyang malalaking pagmamay-ari, di ba? Meron yang mga
oligarchs na mga may-ari. Ito mga mayayamang may-ari ng mga media networks, may sinuportahan yung mga kandidato sa politika. Kasi kailangan nilang kumapit sa politika itong mga mainstream media para may kapit sila. Kasi sa mga prangkisa nila, kailangan nila yan. Syempre, ikaw media ka, kung malapit ka sa gobyerno, malapit ka sa administrasyon, tuloy-tuloy talaga yung negosyo ninyo, di ba, sa media. So, kailangan talaga nila yan. Kaya nga sabi ko, bihira ka na lang makakita ng media na tunay at nagsiservisyo ng totoo para sa bayan kung ano yung ibinalita nila. Dito naman sa case ni Claire Castro, tama rin na sabi niya, kaya pala source raw ng fake news si BP Sara, which is hindi ako agree doon, ay dahil rin sa mga tanong ng media. Ako sa tingin ko, itong mga media na ito, sometimes mali rin. Pero dito sa tanong ng media kay BP Sara, ako agree ako doon. Tama yung sinabi ng media. Sinagot lang rin naman ni BP Sara. Ngayon, nagalit itong si Claire Castro sa media. Kasi mali-mali raw yung mga tanong. Fake news raw yun. Kaya raw, fake news rin ang sagot ni BP Sara. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM, lalo hindi niya sinalubong sa airport. Ako, totoo yan. Ang mga OFWs po, talagang galit yan kay BBM. Ang mga OFWs, most if not all pero karamihan sa mga OFWs, maka-Duterte yan. At mamaya may ipapakita akong video sa inyo, matatawa talaga kayo. Karamihan sa mga OFWs, ramdam nila ang kapalpakan ni BBM. So yung tanong ng reporter dito kay BP Sara, agree ako doon Agree ako doon, Auntie Claire. Kaya dito, sablay ka rin dito, Auntie Claire. Yung mga na-repatriate nating mga kababayan, annotate nyo. Unang-una, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview, ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, saan nanggaling ang kwento na yon? Galing sa OFW. Sige Claire, hinahamon kita, Auntie Claire Castro. Tanungin mo yung mga OFWs kung nagugustuhan pa ba nila ang pamumuno ng amo mong bangag. Itanungin mo. Tanungin mo ito mga OFWs. Isa-isahin mo, Auntie Claire. Tanungin mo ang OFWs. O kayong mga OFWs na laging nanonood dito sa Donmar TV, sagutin nyo itong si Auntie Claire Castro. Sige nga, sagutin nyo. Natutuwa pa ba kayo kay PBBM? Sige, sabihin nyo. Gusto nyo pa ba si PBBM? Mga OFWs? Para makita ni Auntie Claire sa comment section, ito. Anong akala mo, Claire Castro? Akala mo, ang mga OFWs, gusto pa nila si BBM? To tell you frankly, Castro, isinusuka na ng mga OFWs si PBBM. Nakakadiri na kayo So, ngayon, dahil mali na yung premise, sumagot ang Vice Presidente. Ang sabi niya, nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan sa overseas. At yon, nabanggit mo nga, marami siyang kakulangan bilang presidente. Totoo naman. Totoo yan. Gusto mo, isa-isahin ko pa yan, Castro? Baka manlumo ka.
Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din ng fake news yung tanong ng ibang reporter. Ikaw, Auntie Claire, kahit walang magtanong sa'yo, fake news ka talaga. No, lahat ng mga pinagsasabi nito ni Auntie Claire, basta talking about mga Duterte, wala na. Sisiraan niya. Ikaw ang source of fake news. So sana maiwasan ng ibang mga reporter, I'm not pertaining to all of you because I know you're all professional here. Pasip-sip ka pa dyan sa mga media. Pareho lang naman kayo Iwasan yung ganon. Especially kung ang reporter na ito ay kaalyan. Iwasan yung ganon, sabi ni Auntie Claire. Sige nga, iwasan mo rin yung sarili mo. Oh, kasi fake news ka rin Alam mo, Auntie Claire, pumunta ka sa salamin, tapos ulitin mo yung sinabi mo, sabihan mo yung sarili mo. Ano niya o hindi. Mas maganda na maging neutral sa pagtatanong para makapagbigay naman ng matalinong sagot ang ating Vice Presidente. Yan, kayo nang humusga ha. Narinig nyo ang nagmamagaling na si Claire Castro. Kayo nang humusga. Kasi pagod na akong mapakinggan yan si Claire Castro. Binalita ko lang ito para mapagod rin kayo. Peace. Ito. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Ito yung nagpapatunay na aside from the OFWs na pagod na kay BBM, pati mga taong bayan pagod na rin. May ipapakita ako sa inyong viral video kung saan ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay namigay ng mga ayuda. Okay? Namigay sila ng mga ayuda. Kasi ito na lang yung tanging paraan para magpabango sila sa taong bayan. Kasi when it comes to the projects at mga programa ng gobyernong itong Marcos, itong administrasyon, palpak Kung ikukumpara mo sa mga nagawa ni Duterte dati at sa nagawa ni BBM ngayon, talagang makukumpara mo talaga na sobrang layo ang administrasyong Marcos. Sa mga infrastructures, sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, na pag-iwanan na po ang Pilipinas sa kapalpakan ng administrasyong Marcos. So ang tanging paraan para magugustuhan sila ng taong bayan ay mamigay na lang ng ayuda. Pero napahiya po sila dito. Napahiya po ang administrasyon kasi noong namigay sila ng ayuda, ang isinisigaw ng taong bayan ay Duterte. Duterte. Ito yung video Ano pa ito? Nagpa-ayuda si BBM pero ang isinisigaw Duterte. Ito, panoorin po ninyo. Nakakahiya po. Ako po'y nahiya para kay Marcos. Alam ko si BBM dito, nabastos si BBM. Kasi ayuda galing sa administrasyon. Pero ang isinisigaw ng tao dyan, Duterte. Para sa akin, I will credit itong mga taong ito na sumisigaw ng Duterte. Kasi hindi nyo na po mabibili ang taong bayan ngayon. Kahit mag-ayuda pa kayo ng mag-ayuda, ang gusto ng taong bayan ay ang mga Duterte. Ito yung nagpapatunay na pagod na po ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Ayaw na po ng taong bayan yung mga sip-sip ninyo sa ayuda. Alam na ng taong bayan ang galawan ng administrasyon dito sa mga ayuda-ayuda ninyo. At the end of the day, tama rin naman na sumisigaw ang taong bayan kasi yung perang ipinamimigay na ayuda sa mga taong bayan, pera rin yan ng taong bayan Di ba?
So wala tayong utang na loob kay BBM kung namimigay siya ng ayuda kasi hindi yan pera yan eh. Pera yan ng taong bayan rin. So tama rin na ang sigaw nila ay Duterte. Para naman magising-gising itong si BBM na hindi po nagugustuhan ng taong bayan ang ginawa niyang paghuli, pag-cooperate sa ICC para makulong doon si Duterte. Di ba? Sisigaw na sila ng Duterte dito. Diba? Mantakin nyo. Noong last February, natatawa nga ako doon eh. Nag-brown out sa isang JS Prom. Oh, alam nyo na ba yung JS Prom? Yung Junior Seniors Ball. Juniors, Seniors na parang ano yan, no? Every year yan na ginagawa sa mga eskwelahan. Mayroong JS Prom. Nag-disco na yung mga juniors at mga seniors. Biglang nag-brown out. Ang nakakatawa doon, pag brown out, yung mga estudyante ang sinisigaw Duterte. Ganyan po ka ganyan po ka mahal ng taong bayan pati ito mga estudyante na hindi pa makapagboto sa eleksyon ay ang isigaw ng mga kabataan ngayon Duterte. Nagbibiro yung isa, sabi niya, Duterte pala kayo, hindi na kayo bibigyan. Bigyan yan lahat. Pera nyo yan eh. Hindi yan pera ni BBM eh. Di ba? Yan. So, sa madaling salita, napahiya na naman ang Administrasyong Marcos. Di ba? Ito, panoorin natin itong si Representative Ungab na binuking niya itong kamera, no? Kung ano ang layunin ng kamera sa impeachment dito ni VP Sara. Ito, panoorin po ninyo. Maganda po ito. Sa totoo lang, kaya nila gustong tanggalin kasi wala siya ng kandidato na malakas na iharap sa kay Vice President Sara Duterte sa 2028. And the only way that they can get rid of her is to impeach her. And ako, hindi naman tayo, we were not born yesterday. Alam natin yung puros politika yan. Di ba? Pero sir, sinabi po ni Congressman Toby Tiangco na ang takot lang daw o parang ayaw daw kasi magpaareglo ni VP pag naging presidente na tsaka mananagot yung mga involved sa korupsyon sa flood control. Mayroon pang issue ng mga maleta delivery scheme. Knowing personally the Vice President, sir, anong masasabi mo doon sa naging remarks ni Congressman Toby Tiangco? Actually, kilala natin si Vice President Sara Duterte. Naiintindihan niyang politiko, atras abante, sometimes the judgment or the decision change. Pero sinabi na ito na ang tatandaan niya yung may mga kasalanan sa bayan, yung may mga kasalanan na ginawa sa bansa. Ang ibig sabihin niyan, yung nangungurakot, babalikan talaga niya yan. So, takot sila. Tama yung sinabi ni Congressman Toby na takot sila kasi 1 million plus % na hindi nila kaya i-negotiate si Vice President Sara Duterte. So ngayon pa lang gusto na nilang i-impeach o gusto na nilang tanggalin. Well, I agree with him. Totoo yan. Sa totoo lang, kaya nila gustong tanggalin kasi wala silang kandidato na malakas na iharap sa kay Vice President Sara Duterte sa 2028. And the only way that they can get rid of her is to impeach her. And ako, hindi naman tayo, we were not born yesterday. Alam natin yung puros politika yan. Yung investigation na yan, alam naman natin politika yan. Ang liit-liit ng amount at saka wala pang
Wala yung confidential fund, confidential expenses from the start. Tumayo nga ako noon sa plenary, di-defend ko yan. Kasi yung una, gina-assume nila na hindi ka pwede mag-augment dahil walang item. Meron namang item. Yung item doon, yung contingency fund, kasi galing doon sa contingency fund. Sa ikan, inuulit-ulit ko ito. Wala pang final ruling yung notice of disallowance. There is no disallowance yet. They jumped the gun. Inunahan yung COA. Trabaho ng COA yun. Trabaho din ng COA na magbigay ng final notice of disallowance. At saka, appealable ba yan? Walang notice of disallowance. Tapos, babanatan na nila ng impeachment. Opo. Madriaga. Who is this guy? Kidnapper? Nako. Ibang klase mga ito. And they take the words of a kidnapper as a gospel truth. Hindi pwede sa demokrasya yan. You impeach a person kung totoo, serious yung offenses at saka tested na yung evidence. Hindi pa na, doon pa nila i-test. Saka doon pa maghahanap ng ebidensya. May point yung sinasabi ni Sara, ni VP Sara, na parang ngayon pa lang sila nag-i-strengthen ng kanilang ebidensya. Dapat, when they ruled that the articles of impeachment is sufficient in form and substance, dapat doon pa lang na-check na kompleto yung ebidensya. Opo, Congressman, recently po may pinost ang Office of the Vice President ng mga larawan. Kasama po kayo ni VP sa ilalim po ng Green United Solidarity Sara para sa Masa. Kung meron po mga pictures with the VP, kasama kayo, maaari niyo po bang maikwento yung mga pag-usapan? Meron kayong ma-share sa public? Yes, yung Green United, merger yun ng if you remember, tumakbo siya ng Vice Mayor, tumakbo siya ng Mayor noon sa Davao. Meron siyang tinawag natin yung Inday para sa Barangay, IPSB. Yun yung mga kasama niya palagi, pupunta sa barangay, mag-ikot. Yun yung campaign group niya. At saka meron ding grupo ng mga batanon pa, yung youthful aggregation or youthful grouping. Kasama sila Congressman Paulo dyan, yung tawag Barog, Batanong Rudy Group, no? So nag-merge yung Barog at saka yung IPSB into one, Green United. Nag-commit din na mag-campaign for Vice President Sara Duterte para sa kanyang kampanya this coming 2028. Medyo ako ang pinakamatanda doon. Ako lang ang senior citizen. They got me as the advisor at saka chairman doon sa grupo. So kaya nandun kami nung nagkasama kami sa Grand Mensing yun noong March 11, and after that pumunta kami sa MAS, nag-attend kami ng misa yung para sa misa para sa anniversary nung pagdala kay former President Duterte doon sa Dahig. March 11 yun last year. So March 11 may MAS doon, nandun din kami, nag-attend kami ng misa. Opo, kung maiba lang ako ng konti. Sir, sa inyo po bilang kinatawan ng Davao City 3rd District, kayo po ba ay kampante or approve ba sa inyo yung resulta ng mga ginawang investigasyon ng ICI, sir? Well, unang-una yung proseso sa pagdala doon, extraordinary rendition. In other words, kung sa salitang atin lang, kidnapping yun . Ang dami naman nating kilala na merong notice or warrant of arrest sa Interpol. Ipipresentar mo talaga yan sa korte. That should be presented to the court. Hindi mo pwedeng direktang dalhin doon. Second, if you will notice, grabe yung drama nila. 20,000, 15,000 yung namatay. But it turned out, kukunti lang. Wala pang, ilan lang yun. Wala pa yata 100. Kung abuabot ang 100. More or less, pareho lang doon sa namatay doon sa Abatuan case . So dito na lang sa Pilipinas i-hearing yan. Bakit pakailan doon? And layman's understanding, kailan pa naging
crimes against humanity yung kampanya ng gobyerno against drugs. Yung US may campaign against drugs ngayon. Hindi nila i-question yun. Itong campaign against drugs is a police campaign of the state. No? So, makikita natin na bias talaga yung pagdala doon at saka yung mga accusations against the former president. And I believe maganda naman yung pag-rebut or pag-defend nung hearing, narinig natin si Attorney Kaufman. Maganda naman yung pag-defend niya kay former President Duterte. Biro nga ng netizens, dapat daw si Attorney Kaufman ang VP ni VP Sara pag tumakbong presidente sa 2028. Pero Kasi sir, kailangan natin siya doon. oo nga eh. Pero kidding aside sir, ang Duterte Block, meron po kayong inihaing petisyon laban po sa resulta ng mga investigasyon sa flood control. Maaari niyo po bang maikwento, sir, ang narrative po ng niyo pong House Resolution na inyo pong i-final? Yes, nag-file kami nung Lunes nung resolution kasi nga nabalita na i-wind up na yung Independent Commission on Infrastructure, which was primarily created na para investigate yung flood control scandal o flood control scam. No? We want to get a copy of those investigations. We want to go get a copy of those recommendations. Kasi natapos na nga, we want to know as a co-equal branch of government. We heard na nagsubmit ng report sa Executive Department o nag-submit ng report sa Ombudsman. We want to have a copy. Gusto din namin mabasa sa co-equal branch of government. Second, actually, hindi pa natapos yung investigations eh. Hanggang ngayon, ilang na? 6 na buwan na? Wala pa rin nakulong na big fish. Lumulutang pa rin, lumalangoy pa rin yung mga malalaking isda. Gising yung isa. At saka meron ng connecting the dots. Lumalabas na yung mga Marines magtuturo. Katulad ng sinabi ni Sergeant Gutesa nung araw. Dapat i-pursue yun. Problem with ICI, yung mga credible, matitino na members like former DPWH Secretary Babe Singson, nag-resign. Yung si Commissioner Rosana Fajardo, yung galing sa SGB, nag-resign. Yung special advisor nila na si Mayor Magalong, nag-resign. Isa na lang ang naiwan. So, Lahat na lang siguro nag-resign na. I think this is still a big question. And I mean, kung gusto natin yung proper investigation, dapat ipagpatuloy kung ano man ang Walang nakuha ang ICI. Useless ang ICI na yan. Ginastahan pa nila ng pera ng bayan, no? gobyerno o ano mang branch o arm ng government. And I think nasimulan ng Blue Ribbon Committee yan sa Senate. Ituloy-tuloy na lang sana nila. Well, with all due respect kasi they belong to the other branch, hindi kami pwede makialam dyan. Yun lang aking hope na ipagpatuloy nila yung investigations. Opo, Kong, last two topics na lang po. Sir, meron bilang dating chairman ng APRO, no? Meron po ba kayo nakikitang budgetary or congressional solutions para po maibsan naman itong epekto ng oil price increase sa bansa? Maalala natin, noong panahon ng dating Pangulong Digong, noong panahon ng COVID, may mga special po na mga batas at mga hakbang na ginawa po kasama ang Kongreso para po maibsan yung epekto ng pandemya sa araw-araw po na buhay ng mga masang Pilipino. First and foremost, decisiveness of the executive department. Kailangan magdesisyon, kailangan i-lead, kailangan you manage. Kita naman natin ng panahon ni former President Duterte, may command siya eh. May command sa Ngayon, tama ngayon sinabi ni former President Duterte, weak leader si BBM. Kasi walang command. Si Duterte dati magagalit yun eh. Di ba? Siya mismo yung nagbibigay ng instructions.
Next, yung question mo about sa appropriations. I agree with the submission ng House of Representatives at Senate na in the meantime, bawasan muna natin o tanggalin muna natin yung excise tax para at least makatulong mabawasan yung presyo ng Langis. Isin na lang muna, no? Akala ko nga, may pinamadali nila yon kasi certified as urgent. Dapat bilisan yon at implement na agad. Makatulong yon, mabawasan yung presyo ng langis. Next is, well, marami namang pwede. No? Marami namang pwede adjust yung time ng mga pagpasok sa paaralan at pagpasok sa trabaho. Maraming pwedeng gawin at saka yung mga trabaho na pwede namang gawin online or gawin sa bahay, work from home. Why not? So, at saka constant consultations with the people. Kasi alam natin yung mga tao ngayon medyo discontento na. They can really feel the pinch. They can really feel the squeezing of their budget. Umakyat na yung mga gastusin araw-araw. Napansin ko nga, galing ako sa Davao last week eh. Hindi pa masyado doon sa probinsya, Davao, Bukidnon area, hindi pa masyado ma-feel yung krisis sa pag-akyat ng mga presyo ng bilihin, pagkain. As compared dito sa Manila, maririnig ko yung mga reklamo ng mga tao. At least doon, medyo marami pang gulay eh. Marami pang may mga farm areas, may mahingihan ka pa ng gulay, may mga prutas pa na available na murang-mura. As compared dito na bawat kilo sa Metro Manila magastos. Parang dito ang tingin ko nafe-feel talaga yung umakyat yung presyo. Pero itong sitwasyon na ito, pagtatagal yung gera sa Middle East, walang magaling dito. Apektado yung buong bayan, rich or poor, whatever is the status in life, apektado ito lahat. Okay, so ayan na nga, no? Galing kay Representative Ungab, no? Na sinabi niya na isa sa mga nabanggit niya dito ay yung impeachment ni BP Sara ay layunin ng mga kamara na ma-impeach si BP Sara para hindi makatakbo sa 2028. Kasi alam nila na kapag si BP Sara ang maging presidente sa 2028, yung flood control, anomaly, at yung mga mastermind na yun, goodbye kayo. Galing na yun sa kanya. So, yan. Libre kayong mag-comment, mag-react sa ating tinalakay ngayon. At babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share para aabot ito sa malawak na audience. Like and share. And sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.